Hi guys, magandang araw po sa lahat at magandang balita po para sa lahat ng mga OFW. Kasi ngayong araw po, merong panukalang batas na ipinasa sa Kongreso. Ito po yung House Bill number 6335. Ito po ipinasa ni Representative Leila de Lima kasama pa po ng dalawang mambabatas. At ang layunin po ng panukalang batas na ito ay para gawing exempted tayong mga OFW doon sa mandatory na pagbayad ng PhilHealth contribution. 'Di ba? Isa pa po, 'di ba, sa layunin ng panukalang batas na ito ay para amyendahan po yung naunang Universal Healthcare Act, 'di ba? Ito po yung Universal Healthcare Act. Pinirmahan po ito ni former President Rodrigo Duterte. At doon po sa batas na iyon, tayo pong mga OFW ay categorize or nasa category po tayo ng direct contributor. At ulitin ko po, kapag kasama ka po doon sa direct contributor, obligado ka po, 'di ba? Mandatory na kailangan ka pong magbayad ng PhilHealth contribution. At ang pagbayad ng PhilHealth contribution, guys, kung matatandaan din natin, ito po ay naka-base sa monthly basic salary, 'di ba? Ng isang tao, ng empleyado or ng OFW. Later on, nagbibigay po tayo ng sample calculation, okay? At ayun po, sabi ni Representative Leila de Lima, hindi naman po makatwira na sa pilitan, 'di ba, yung pagbayad ng contribution kung hindi naman po napapakinabangan nating mga OFW yung benepisyo ng ating pong hinuhulugan. Share ko lamang po, guys, ako ay naka-receive, 'di ba, ng sulat mula po sa PhilHealth. Yung PhilHealth nagpadala ng letter sa akin at ipinadaan po nila sa barangay. At ang nilalaman po doon ng letter na yon ay nagre-remind sa akin para po i-update or bayaran ko po yung aking PhilHealth contribution. Kasi hindi po talaga ako nagbabayad nung PhilHealth na yun. Kasi guys, hindi naman natin napapakinabangan yan as OFW kasi abroad, 'di ba? Lalo na po sa Saudi Arabia, napakaganda po ng insurance, ng health insurance, 'di ba? Nila dito. And just to share yung example, ngayon pong 2025, based po doon sa Universal Healthcare Act noong 2019 na yon, yung 2024 at 2025, yan na po yung may pinakamataas na percentage ng PhilHealth contribution. At 5% po 5% ng ating monthly basic salary. Pero may minimum at maximum po yan. 'Di ba? Ngayon pong 2025, minimum po ay 500 pesos per month up to 5,000 pesos per month. Okay? Para po doon sa mga sumasahod ng 10,000 pesos pababa, 'di ba? 'Di ba 10,000 times 5% ay 500. So kung tumasahod ka po ng 10,000 or less than 10,000, ang minimum po natin na babayaran ay 500. Pero ang kagandahan naman sa Pilipinas, naghahati po dyan yung employer at employee. Sa 500 pesos na yon, 250 yung makakaltas sa sahod ni employee at 250 ay babayaran po ng employer. 'Di ba? Pero yung maximum naman ay 5,000 pesos. 'Di ba? Meron pong cap, maximum limit. Kung ang isa naman pong empleyado or yung isang OFW ay sumasahod ng 100,000 pesos kada buwan or pataas, 'di ba? 100,000 times 5%, so that is 5,000 pesos. So imagine, guys, kung sa Pilipinas, ganun ulit, 50-50. 2,500 yung share ng empleyado, 2,500 yung share ng employer. Kapag ang OFW ay sumasahod ng 100,000 pesos pataas, 5,000 pesos dapat yung kaniyang babayaran sa PhilHealth buwan-buwan. Pero guys, sa ngayon naman, 'di ba, dahil nga po dumaan tayo sa pandemic, meron pong binigay na resolution yata yung PhilHealth na temporary, 'di ba, na suspended yung ganung proseso or protocol para sa ating mga OFW. So what if, 'di ba, si kabayan natin, OFW abroad, kung ipapatupad talaga nila yung batas, 30,000 pesos kunyari yung kaniyang monthly basic salary times 5%, so that's 1,500 pesos per month dapat yung kaniyang babayaran sa PhilHealth. At wala po siyang kahati kasi dito po tayo sa abroad. Pag OFW, hindi naman mag-share sa iyo sa employer, di ba, sa pagbabayad ng PhilHealth contribution na yan.
So, kapag naging ganap na pong batas, etong House Bill number 6335, ay magiging pabor po ito sa ating mga OFW. Kasi, di ba, yung voluntary member, hindi lang po natin alam sa ngayon kung magkano po yung babayaran natin as voluntary members. So yun lamang po yung ating quick update for today's video. Kung po ay nakatulong sa inyo, please don't forget to like and share this video. Maraming pong salamat guys. Always stay safe and God bless.